Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Ang kanilang mga antas ng cultivation ay nasa Divine Court realm lamang. Bukod dito, pinahina na sila ng bitag ng witchcraft. Paano sila makakaalis sa Grand Formation? Ang pinagsamang lakas ng tatlo sa kanila ay hindi man lang maihahambing kay Little Sio Honor. Bahagya lamang naapektuhan si Little Yuan. Tutal, mas mahusay ang Supreme Purity Jade Sleep kaysa sa ibang mga pamamaraan ng cultivation. Sa sandaling ito, muling pinabilis ni Deng Fansho ang kanyang takbo. Malapit na niyang malusutan ang Grand Witchcraft Formation. Ngunit sa sandaling ito, isang maputlang asul na pana ang biglang bumaril. Napakabilis nito na halos naglalabas ng mga alipato mula sa pagkikiskisan sa hangin. Tulad ng isang bulalakaw, dumaan ito sa lugar ng Grand Witchcraft Formation at direktang tumagos sa protection nagang energy shield ni Deng Fanshio, tumama sa kanyang balikat. Nanlaki ang mga mata ni Deng Fansho sa kawalan ng paniniwala. Matapos dumura ng isang bangkus ng dugo, bumagsak siya sa lupa tulad ng isang lobong nawalan ng hangin. Nang makita ito, nagsimulang maghula ang lahat. May lumitaw na master. Isang nascent divinity tribulation realm archer lamang ang makakagawa ng tama sa kanya mula sa gayong kalayuan sa ilalim ng mga pangyayaring ito. Gayun din, ang archer ay dapat mayroong tiyak na antas ng kasanayan. Sino kaya ang taong iyon? Sa ilalim ng kalangitan ng Great Yan, mayroon lamang isang tao, ang pinakamalakas sa tatlong godly archer, ang makakagawa ng gayong nakakagulat na gawa. Madaling tumagos sa protection na energy layer ng 5 dahon na Avatar Elite. Andito na siya, naakit ang atensyon ng lahat sa isang parisukat na pulang lumilipad na palkin. Nakalutang ito ng tahimik. Sa bawat sulok ng palkin, isang babaeng cultivator ang nakabantay. Sa ibabaw ng palkin, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng bulaklak na balabal at sombrero na gawa sa kawayan. Ang dalawang salitang, pinakamakapangyarihan, sa likod ng bulaklak na balabal ay sapat na upang ipakita ang kanyang lakas at kumpiyansa. Ang nakakagulat na pana ay talagang binaril ng lalaking ito. Pinanood ni Deng Fansho ang eksena na may seryosong ekspresyon. Ganoong mataas na antas ng kasanayan sa archery. Samantala, nagsimulang magkalkula si Lasho ng palihim. Dumating na ang mga reinforcements mula sa palasyo. Tila higit sa isa sila. Paano kung hindi sapat ang isang deadly strike card? Noon din, tumalon ang lalaki at marahang lumapag sa lupa. Ang mga nakapaligid na sundalo ay yumuko ng may paggalang at sumigaw ng sabay-sabay, pagbati, Lord Shin. Ang archer na ito ay nagtataglay ng hindi bababa sa 6 na dahon na cultivation. Siya si Shinjo, ang pinakamakapangyarihang tao sa tatlong godly archer ng Divine Capital. Ginamit ni Luz Sho ang Eye of Truth upang suriin ang impormasyon ng iba. Pangalan, Chinchu, Lahi, Reverso, Realm, Nascent Divinity Tribulation. Bahagyang nagulat si Lasho. Pagkatapos ay tumingin siya sa 4 na babae. Batay sa kanilang mga aura, hindi bababa sa 2 sa kanila ang nasa Nascent Divinity Tribulation Realm. Gayunpaman, ang isang Nascent Divinity Tribulation Realm cultivator na walang dahon ay hindi isang tunay na cultivator sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Sa tingin ko, minamaliit ko ang sitwasyon. Dapat ko bang gamitin ang isang impeccable card para makatakas? Habang nag-iisip si Lasho, tumunog ang boses ni Shinjo. Iniutos ng kanyang kamahalan na hulihin ang mga taong ito mula sa masamang Sky Pavilion at ibigay sa palasyo. Nang marinig ito, mabilis na sumagot ang general na malapit sa kanila, naiintindihan. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginag sa takot ang 3 disipulo. Hindi kami mga disipulo mula sa masamang Sky Pavilion. Nagkamali kayo, mga peke kami, sumagot si Shinju ng may mahinang ngiti. Dahil mga peke sila, papatayin namin sila dito. Matapos sabihin ito, ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa bowstring. Hinayla ng kanyang mga daliri ang string, kinokondensasyon ang kanyang chi sa gang energy. Unti-unting nabuo ang illusory arrow. Sa isang swoosh, agad na binaril ang pana, direktang tumagos sa babaeng disipulo ni Deng Fanchio. Nang makita ito,
namutla ang mukha ni Deng Fanchio ngunit agad na kumalma. Ginawa niyang energy arrow ang kanyang chi. Paano mapoprotektahan ng isang Divine Court Realm Cultivator na pinipigilan ng Grand Formation ang kanyang sarili laban kay Jinju, isa sa tatlong godly archer ng Divine Capital? Pinanood ni Lucio ang eksena nang walang anumang ekspresyon. Ang kanyang pana ay tila isang Earth grade na sandata, katulad ng pana ni Li Qing. Papatayin niya sila isa-isa gamit ang kanyang mga pana. Magaan siyang nagsalita, Tian daw. Hindi itinanggi ni Deng Fanchio. Pinilit niyang manatiling kalmado at inihayag ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ikaw ba si Shinjo, isa sa tatlong godly archer na hindi kailanman pamalya ang mga pana? Tumawa si Shinjo nang marinig ito. Ang aking reputasyon ay nauuna sa akin. Sa katunayan, ako si Shinjo. Lumabag ka kung saan hindi ka dapat pumunta. Hinaplos ni Deng Fanchio ang kanyang balbas bilang tugon. Ganito palagi ang ginagawa ng masamang Sky Pavilion. Nang marinig ang mga salitang ito, sinulyapan siya ni Shinjo. Tama na, isang bagay ang linlangan ang iba sa iyong pagkukunwari, ngunit maaari mong ihinto ang iyong pagkukunwari sa harap ng aking Panginoon. Masyadong mahina ang iyong lakas at antas ng kultibasyon. Kahit ang tunay na patriarch ng masamang Sky Pavilion ay kailangang umamin ng pagkatalo ngayon, lalo na ang isang impostor na tulad mo. Ang Grand Witchcraft Formation na ito ay inihanda lalo na para sa mga bulag at mayabang na cultivator na tulad mo. Pagkatapos niyang magsalita, ang matanda at malalim na boses ni Lucio ay dumating. Tatlong godly archer ng Divine Capital. Nang marinig ito, inilipat ni Chinsho ang kanyang tingin mula kay Deng Fanchio patungo kay Lucio. Kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi ko napansin ang taong ito. Ang ekspresyon ni Lucio ay kalmado at nakaka-relax, hindi man lang apektado ng Witchcraft Grand Formation. Nang makita ito, agad na nagulat si Shinjo. Hindi ka apektado ng Grand Formation. Kalmadong tumingin si Lucio sa kanya. Ako ba ang kinakausap mo? Ikanaway ni Shinjo ang kanyang kanang kamay, dahan daw ang naglalabas ng ilang mga pana na binubuo ng gang energy. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Pinupuri ko ang iyong katapangan. Umiling si Lucio at sumagot. Shinjo, mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha, nagtanong si Shinjo, matanda, sino ka? Bago makasagot si Lucio, nagpatuloy si Shinjo. Hindi na nakapagpigil si Siu Honor. Humakbang siya pasulong at malakas na nagpahayag, ang taong nakatayo sa harap ninyo ay ang tunay na master ng masamang Sky Pavilion. Nang marinig ito, nagpakita ng mga ekspresyon ng kawalan ng paniniwala ang lahat. Matapos magsalita si Siu Honor, umatras siya pabalik sa tabi ng kanyang master, na nagpapaliwanag, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Umiling si Lucio matapos marinig ito, na nagpapahiwatig na walang problema. Matapos ihayag ni Lucio ang kanyang pagkakakilanlan, biglang nagising si Deng Fanchio, natakot hanggang sa kanyang buto. Hindi nakapagtataka na naisip kong kahawig ng ikasyam na disipulo ng masamang Sky Pavilion ang batang babaeng ito. Ilang beses kong sinubukang gawin siyang aking apprentice. Sino ang nakakaalam na ang matandang lalaki na dinala niya ay ang matandang kontrabida na kanyang ginagaya? Patay na ako, patay na ako. Ngunit sa sandaling ito, ang Shinjo sa malayo ay hindi lamang hindi naniwala kundi pumutok sa halakhak. Sinabihan ng aking Panginoon na ang Jitnao na ito ay isang impostor. Narito ako upang patayin siya sa lugar. Malamig na tumingin si Lucio. Kung sasagutin mo ang tatlo kong tanong, magbubulag-bulagan ako sa pangyayari ngayon. Ang pana at busog sa kamay ni Shinjo ay handa ng bumaril. Biglang may tunog ng wind bell mula sa airborne carriage sa langit. Tila naghahatid ito ng utos. Naiintindihan ni Shinjo ang kahulugan. Kumunat ang noo niya at binigkas ang isang salita, magsalita. Inihahampas ni Lucio ang tasa sa kanyang kamay at dahan daw ang nagsimula. Una, sino ang iyong Panginoon? Pangalawa, ano ang layunin ng pangingisda ng mga bangkay mula sa ilog? Pangatlo, sino ang utak sa likod ng pagkawasak ng Fish Dragon Village? Kung sasagutin mo ang tatlong tanong na ito, walang mamamatay dito ngayon. Ang tono, ugali, at ekspresyon na iyon,
nang hindi siya kumikilos, walang duda tungkol dito. Siya ang tunay na master ng masamang Sky Pavilion, si GT and now, ang patriarch ng masamang landas na may siyam na dakilang kontrabida bilang kanyang mga disipulo. Mayroon bang sinuman sa ilalim ng langit maliban kay Jit Now na makakatayo ng hindi apektado sa isang Grand Witchcraft Formation? Nang matapos magsalita si Lasho, ang buong eksena ay kasing tahimik ng isang libingan. Maririnig ang pagbagsak ng karayom. Hindi sumagot si Shinju, naghihintay siya ng mga utos ng kanyang master. Ang mga sundalo at malamig na cultivator na naghihintay sa labas ng formation ay handa ng umatake anumang oras. Ito ay isang siguradong panalo na sitwasyon. Ano ang iniisip ng aking Panginoon? Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang tunog ng kampana. Sa pagtanggap ng utos, nagpakita ng nakakaaliw ng ngiti si Shinju. Paumanhin ko, walang kahulugan para sa isang taong malapit ng mamatay na malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito. Hindi pa ako nakakakilala ng sinuman na nang ahas na makipag-usap sa akin sa ganitong paraan. Ang isang pana na binaril ay hindi na maibabalik. Ang kamatayan ang pinakamahusay na resulta para sa mga taong ito. Nagtipon siya sa ilang energy arrow. Si Shinjo, na may hawak na busog at pana, ay nakatutok na sa ilang tao sa lugar. Mayroon bang huling mga salita? Tulad ng inaasahan sa tatlong godly archer ng Divine Capital, mula sa kanyang mga galaw lamang, malinaw na mas makapangyarihan si Shinjo kaysa kay Li Qing, isa sa apat na Dark Knight. Umiling si Lasho, may presyo ang pagiging tanga. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng 4 pang prop card. 5 bola ng ginto at liwanag ang agad na tumigas sa kanyang palad. Patuloy na lumalaki ang gininto ang liwanag, nagbabago sa hugis ng Tai Chi. Nang makita ito, kumunat muli ang mga kilay ni Chinchu. Ano ang iginuhit ng Daoist? Paano ito posible? Ang aming Daoist madras ay napakalaki. Nang walang oras para mag-isip, mabilis niyang pinakawala ng bowstring sa kanyang kamay. Ang mga pana ng Gangchi ay agad na binaril. At noon din, dumating ang mga papasok na madras tulad ng mga shooting star, na nag-iiwan ng bakas ng ginto at liwanag sa langit. Hindi lamang nila nilamon ang mga pana ng Gangchi, ngunit hindi rin nakatakas si Shinju na hindi masyadong malayo. Direktang pinasabog siya sa mga piraso. Bumalik ang lahat sa kalmado na parang walang nangyari. Pinanood ni Lucia ang eksena. Nang walang anumang ekspresyon, natigilan ang lahat sa lugar. Nakatayo si Deng Fanchio at ang kanyang 2 disipulo na tulala. Ang iba pang 4 na Tai Chi Golden Light ay lumipad sa langit. Napagtanto ng babaeng cultivator at ng pulang lumilipad na karwahe na may mali matapos ang ilang sandali ng nakamamanghang katahimikan. Ang kapal ng loob. Sigaw ng babaeng cultivator na puno ng kumpiyansa. Gusto nilang ikalat ang mga Tai Chi Golden Light na ito, ngunit sa sandaling makipag-ugnayan sila, napansin nila ang kakaibang bagay. Ang ibabaw ng madras ay natatakpan ng Gangchi, malawak tulad ng dagat. Ang paghipo dito ay nagdulot lamang ng bahagyang ripple. Walang anumang epekto. Ang 4 na bilog ng liwanag sa kanilang 4 ay namulaklak tulad ng mga paputok. Matapos ang ningning, naging usok sila. 4 na ulap lamang ng blood mist ang naiwan sa hangin. Ang mga taong nakasaksi sa lahat ng ito ay hindi makapaniwala, na parang nananaginip sila. Sa loob lamang ng ilang segundo, 5 master mula sa palasyo ang pinatay sa lugar. Napakabilis nito. Lumuhad si Deng Fanchio na may malakas na kalakbog, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Sa mundo ng kultibasyon na ito, ang isang cultivator ay mangangailangan ng hindi bababa sa isang antas ng kultibasyon ng 7 dahon na nascent divinity tribulation realm upang maglabas ng mga Daoist madras na ito. At ito ang kaso matapos mahuli sa witchcraft formation. Nangangahulugan ito na kailangan ding labanan ng isa ang corrosion ng spells. Gaano kalakas ang pinakamalakas na eksperto sa ilalim ng langit? Kung ikukumpara sa napakalaking energy seal, ang aking Daoist madras ay kasing liit ng mga langgam. Hindi pa ako nakakakita ng gayong nakakagulat na Daoist madras sa buong buhay ko. Ang mga may kakayahang maglabas ng mga Daoist madras na tulad nito ay mga Daoist Grandmaster. Napakagandang Daoist madras.
Isipin na sinubukan kong gayahin ang isang taong tulad nito. Napakatanga. Pinatay ni Ding ang 3 Nascent Divinity Tribulation target at 2 Divine Court round target. Ginantimpalaan ng 3,700 merit points. Sa kabutihang palad, hindi ako nagdusa ng anumang pagkawala.